Miss Armstrong, nandito na tayo. Narinig mo na ba? Yung lalaki mula sa pamilya Carter ay bumalik galing abroad. Yun ang nagpaangat sa Carter Holdings para maging bigatin sa Wall Street sa edad na 20, ang tagapagmana ng Carter. Nandito na ulit ang kuya ni Elliot. Ilang taon pa lang ang lumipas. Nakalimutan mo na ang mga patakaran kapag humihingi ng pabor sa akin? Hindi ko nakalimutan. Kuya, naaalala mo pa ba si Mia Armstrong? Ayaw na siyang umalis sa tabi ko, parang dikit na glue. Pwede mo ba siyang alagaan ng ilang araw para sa akin? Bakit? Gusto kong mag-abroad sandali kasama si Bella. Si Bella Chambers, ang tagapagmana ng Chambers Holdings. Umalis ka. Kuya, si Mia ang pinakamagandang babae sa Metropolis. Mabait siya at sunod-sunuran. Isipin mo na lang na parang nag-aalaga ka ng pet na pampalipas oras. Tapos, magkamukha naman tayo bilang kambal. Hindi talaga mapaghiwalay ng iba. Bella, huwag kang magalit. Pupunta na ako dyan. Ayos na ha. Aalis na ako. Ang bango na to. Parang pamilyar talaga. Ang sikat na pinakamisteryosong tagapagmana ng pamilyang Carter sa Metropolis. Mas kapakipakinabang ka kaysa sa kapatid mong bunso. Elliot, nandito ako para sunduin ka pa uwi. Mia Armstrong. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang bango naman. Mas gumanda ka pa. Uminom ka ba ng marami ngayon? Dapat dadalhan sana kita ng lugaw para sa tiyan mo. Pero sa kasamaang palad, natapon ko ito nang hindi sinasadya. Ang lamig ng mga kamay mo. Nagpapanggap ka bang si Elliot Carter? Parang hindi niya kilala ng husto ang kapatid niyang bunso. Pag nakuha ko na ang mga dokumento ko at umalis na ako sa Metropolis, bahala na kayong dalawa kung paano kayong maglaro. Elliot, gabi na. Tara na, umuwi na tayo. Nagmadali ka bang umuwi? Oh, hindi mo ba sinabi na sasamahan mo akong umuwi para kunin ang mga dokumento ko para makapagpakasal na tayo? Nagpapasaya ka lang ba sa akin? Hindi. Pero hindi ngayong gabi. May mas mahalaga akong aasikasuhin ngayong gabi. Anong ginagawa mo? Uuwi na ako. Kumapit. Sa'yo. Elliot, ako? Hindi mo pa nagagawa to. Sige, maligo ka muna. Palagi ka talagang nagmamadali. Si Miles Carter, hindi siya sumusunod sa mga patakaran. Hindi ko pwedeng hayaang ma-stuck ako dito. Bilang panganay na apo ng pamilyang Carter at magiging tagapagmana balang araw, pinapabayaan mo ang pag-aaral mo para lang maglaro. Hindi pwede yan. Bakit ang kapatid ko pwedeng maglaro? Si Elliot ay nakakabatang kapatid. Hindi naman niya kailangan mamahalan ng negosyo ng pamilya balang araw. Pero yung responsibilidad mo, yun ang kinabukasan ng buong Carter Holdings. Simula bukas, ipapadala na kita sa ibang bansa. Kapag handa ka ng pamunuan ng pamilyang Carter, doon ka lang pwedeng bumalik. Sorry, hindi ko dapat dinala ka para maglaro nung unang punta ko sa inyo. Pinagalitan na ako ni Daddy. Pero ang saya ko talaga. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakalabas para maglaro. Salamat!
Masakit, di ba? Kapag nasasaktan ako dati, niyayakap ako ni Mama, tapos nawawala na yung sakit. Mia, nandito na ako. Ikaw, naalala mo pa ba ako? Mali ang password. Pwede pala ikandado itong kwarto mula sa loob? Bella Chambers? Dahil hindi ka pwedeng tumira sa pamilya Chambers, naghahanap ka na lang ng matatandang lalaki. Mia, talagang wala kang hiya. Hindi naman. Nasa akin ang mga litrato. Gusto mo makita? Sino sa tingin mo ang maniniwala sa'yo? Sobra na ngang minalas mo ang asawa mo hanggang mamatay, pero may lakas ka pa ng loob pakasalan ng tatay ko. Ginagawa mo ba yon para ikaw na prinsesang walang pera, magpanggap pa ring spoiled na mayaman? Tingnan mo lang, Mia. Simula ngayon, pababagsaking kita. Elliot, bakit si Bella ang pinili mo? Ano ang tinitingnan mo? Ang lapit na natin, di ba? Nahihiya ka pa? Madilim naman lagi dati. Ngayon, bukas na ang ilaw? Hindi lang talaga ako sanay. Narinig ko si Mr. Miles, sobrang takot daw sa mikrobyo. Basta mag-isip siyang nagtali kami ni Elliot. Hinding-hindi niya ako gagalawin. Tanging malinis na tao lang ang nangangamoy cold fragrance pills. Mia, pangit mo umarte. Kaya ngayon na bukas ang ilaw, papatingin ko sa'yo ng mabuti. Ayaw mo ba? Mia, hindi mo ba ako gusto? Ayaw mo bang umuwi para kunin yung ID mo? Para magpakasal tayo? Siyempre gusto kita. Eh di sabihin mo. Sino ako? Elliot, ano bang sinasabi mo? Mukhang? Kailangan ko tulungan kang maalala. Hindi. Anong wala? Huwag mong takpan. Sobrang init ko na. Suotin mo pa rin. Para hindi maluto ang utak mo, mas lalala lang ang pagiging makakalimutin mo. Wala kang ganitong amoy. Noong bata ka pa, Akala ko gusto mo to? ayoko na nito ngayon. Sige, sa kabilang kwarto na lang ako matutulog. Para makapagpahinga kang mabuti. Huwag kang gumalaw. Hayaan mo lang, ikakapit muna kita sandali. Akala mo talaga ikaw si Second Miss Chambers. Matagal nang wala ang tatay mo. Gumising ka nga at harapin ang realidad. Nalugi lang ang mga Armstrong. Tapos nagpaparamdam ka agad sa ibang matanda. Mia, wala ka talagang hiya.
Hindi. Huwag mo akong hawakan. Hindi. Huwag mo akong hawakan. Hindi. Hindi. Hawak kita. Hawak kita. Nandito ako. Ano bang pinagdaanan mo? Nitong mga nakaraang taon habang wala ako? Lugaw na kalabasa. Si Miles ang gumawa? Paano niya nalaman na gusto ko ng lugaw na kalabasa? Mr. Carter, para sa fashion show ni Rosa ngayong taon. Gaya ng dati, nag-invest tayo ng 5 milyong dolyar. Ah, ganun pala. Itong si Rosa? Ni minsan hindi niya ipinakita ang mukha niya sa buong mundo. Nung baguhan pa lang siya, ikaw ang nag-sponsor ng mga palabas niya. Hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang magpakita ng mukha. Gusto mo pa rin bang mag-invest? Basta masaya siya. Bakit ang aga mo nagigising? Hubarin mo yung suot mo. Ha? Hindi mo isusuot yan. Bra ba to? Paano niya nalaman na wala akong bra? Isara mo na lang yung pinto. Ibig kong sabihin, lumabas ka muna, tapos isara mo yung pinto. Fiancé mo ako. Bakit naman ako lalabas? Oh. Ako ba ang sinisisi mo dahil hindi kita tinulungan magpalit? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sigurado ka bang ayaw mo ng tulong ko? Hindi. Salamat. Ang tagal na nating magkasama, nahihiya ka pa rin? Ako ba ang sinisisi mo dahil hindi ako nagsumikap? Kapag nagpakasal na tayo, pwede mo nang gawin ang gusto mo. Gustong-gusto mo na ba talagang magpakasal sa akin? Siyempre, Elliot. Kaya magpakasal na tayo agad, pwede ba? Depende kung paano ka mag-behave. Magbihis ka muna. Baka naman may gusto siya sa akin. Ayon sa balita, ang international na misteryosong designer na si Rosa ay ang kanyang fashion show na may temang pagsagip ay gagawin ang ika-6 na exhibit sa Paris. Itong balita ay agad na nakaagaw ng atensyon ng lokal at international na mga magazine. Edma Designer. Itong si Rosa na ni minsan hindi nagpakita sa publiko ay talaga namang bihirang talento sa mundo ng disenyo. Ayon sa balita, ilang beses nang nag-alok ang Stanford University sa kanya. Lahat ng dakilang talento ay may taga-suporta. Ang tagumpay ni Rosa ay hindi maihihiwalay sa suporta ng misteryosong investor. Hindi lang natin alam kung sino talaga yung investor na iyon. Ang dami mong alam. Baka ikaw siya? Ako, hula ko lang. Hello? Hello, Mia. Umuwi ka para sa hapunan. Si Mr. Frank uuwi ngayong gabi. Sige, naintindihan ko. Ano meron? Gusto ng nanay ko na umuwi ako para sa hapunan. I-drive mo ako papunta doon. Dalhin ko na lang ang ID ko. Magpapakasal na tayo. Ha. Ginagawa mo akong driver? Ano? Ayaw mo ba? Ikinagagalak ko. Mr. Carter, sinabi ng master na kailangan mo nang bumalik sa estate ngayon. Busy ako. Mr. Carter, alam mo naman ang ugali niya. Una na ako. Sumunod ka na lang mamaya. Hintayin kita. Magpapabantay ako sa iyo. Sabihan mo ako kung may mangyari. Ay, kung hindi si Miss Armstrong yan, simula nang umangat ka sa lipunan, matagal na tayong hindi nagkita. Donna, tumatanda ka na. Ayos lang kung lumabo na yung mata mo, pero kung pati kamay at paa mo, mag-ingat ka. Anong ginagawa mo dito? Matagal na ipinag-utos ng pinakamatandang miss na bawal kang pumasok sa bahay ng Chambers. Si Frank Chambers ang nagsabing bumalik ako. Kung hindi bumalik si Miss Bella, hindi ka pwedeng pumasok.
Yung pangako mong lumuhod dito 7 taon na ang nakaraan na tupad na. Pinagkatiwalaan ko na ang Carter family. Sa iyo, kaya panatag na ako. Masyado kang padalos-dalos noon. Nagmadali kang bumalik sa bansa. Dahil sa isang babae inilagay ko na lang sa kabataan mo ang kagustuhang iyon. Pero ngayon kinakasama mo na siya. Binabantayan mo ako. Alam mo ba kung bakit ako pumayag na makasama niya si Elliot? Una, maganda nga siya. Pangalawa, wala siyang kapangyarihan o katayuan. Pwedeng magdepende lang siya kay Elliot. Pangatlo, para bitawan mo na siya ng tuluyan, siya ang magiging asawa ni Elliot sa hinaharap. Ang hipag mo, wala nang pag-asa kayong dalawa. Hindi pa sila kasal, di ba? Miles, may fiancé ka na. Yung tagapagmana ng pamilya Hayes. Ang tipo ng babae na bagay sa'yo. Yan ang pinili mo, hindi sa akin. Kung ipipilit mo yung kalokohan mo, hindi ko masisiguro na mabubuhay si Mia. Ano yan? May respeto ka ba sa akin? Dad, kung may mangyari kay Mia, sinisigurado ko, iisa na lang ang anak mong matitira. Nakakahiya kang anak. Nakakahiya ka talaga. Pa, akala mo ba dahil kasama ka ni Mr. Elliot, pwede ka nang lagpas sa batas? Nakakatawa. Hindi mo nga makita kung karapat-dapat ka ba? Wala siya ngayon. Tumigil ka sa pagiging kawawa. Ako ba ang hinahanap mo? Gino Elliot, hindi ba? Donna, anong nangyari? Tom, halika dito. Boss, bumalik na si Miss Armstrong. Pagdating pa lang niya, sumigaw na siya kaagad sa amin. Sinampal mo ba siya sa mukha? Gino Elliot, sabi ni Miss Bella na huwag papasukin dito sa bahay ng Chambers. Sinubukan ko lang siyang tigilan. Pasensya na po at nawala ng disiplina. Sorry na nakita niyo yon. Huwag niyo na lang intindihin ang mga ganyang maliit na bagay, Gino Elliot. Paano kung inintindi ko? Donna, luha. Napraning ba si Gino Elliot ngayon? Bakit siya nakikialam para dun sa malanding si Mia? Dati naman, dapat nasa ibang bansa si Gino Elliot, kasama si Miss Bella. Baka naman nagaway sila? Gawin mo na. Masaya ka na ba ngayon, Gino Elliot? Ano sa tingin mo? Oh. Sa susunod, kahit sino pa yan, balikan mo lang agad. Nandito ko, bahala ko sa'yo. Hindi maganda ang lagay ng nanay mo. Isama mo na lang ako. Dahil hindi maganda ang pakiramdam ng nanay ko, hindi na kami magda-dinner dito. Kukuha lang kami ng gamit. Ano yun? ID at mga papeles ko. Magpapakasal na kami ni Elliot. Tama, asawa ko, di ba? Oo nga, magpapakasal kami. Gino Elliot, kahit engaged na kayo ni Mia, malaking bagay pa rin ang kasal. Dapat mo pa rin pag-isipan. Kailangan ko ba ang permiso mo para magpakasal? Hindi ko naman kayang mangyalam. Tara na Mia, pumasok ka sa loob kasama ko. Tigil lang. Nandito pa rin ang amoy. Malinis ka pa rin. Sulit talaga lahat ng effort. Nung nakuha ko yung cold fragrance pills, Daddy, Mia, alam mo ba, mas maganda ka pa kaysa sa nanay mo. Gino Chambers, sabi ng doktor, na hindi ka na kayang makipag-ano. Kung hindi lang sana. Wala namang kaso yon. Basta't nandyan ang amoy. Kahit saan kita hanapin sa mundo. Kapag nawala ang linis mo at nawala ang amoy, alam mo ang gagawin ko. Siya lang ang natitira mong kamag-anak sa mundo. Kapag sinaktan mo ang nanay ko, hindi kita palalampasin. Hindi ka rin palalampasin ng pamilya Carter. Sa pangalan mo pa lang, talagang tingin mo ba magiging madali ang buhay mo sa pamilya Carter? Pangalan ko? Baka hindi pa alam ni Bella. Yung picture na kinunan niya dun sa matandang lalaki. At kung sino ba... Tay, noong namatay ka noon, aksidente ba talaga yon?
Sarado ang rehistro ngayon. Sa susunod na lang siguro. Pwede mo ba akong ihatid sa paliparan? Susunduin ko yung kaibigan ko. Si Mia, hindi ka naman talaga susundo ng kaibigan eh. Gusto mo nang umalis ng Metropolis, di ba? Sumama ako sa iyo sa bahay ng Chambers para lang kunin yung mga gamit. Hindi mo naman talaga iniisip na magpakasal. Ginoong Carter, tungkol sa buhay ni Miss Armstrong nitong mga nagdaang taon, nalaman ko na. Kung hindi ka masaya dito, huwag ka nang bumalik. Nandito naman ako, kaya ayos lang ang mama mo. Salamat. Ginoong Carter, paano naman po si Ginoong Elliot na bumalik? Kailangan ko po ba siyang bigyan ng paliwanag? Bumalik ka para lang kay Miss Armstrong, pero ngayon, pinapalaya mo siya. Hindi ba sayang lang ang effort mo? Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Ako nang bahala magtakip kung anuman. Kapag natapos ko na tong kay matandang Chambers, hahanapin ko siya. By the way, hindi ko gusto yung aliping sunod-sunuran ng Chambers. Naiintindihan ko, akin na po ang bahala. Miss Armstrong, yung aksidente ng tatay mo na pinaimbestigahan mo 6 na buwan na ang nakakaraan. Ituloy mo lang. Hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay mo. Pagpatay yon. Ang may sala ay malamang na. Miss Armstrong, sakay ng Flight 3U456. Malapit nang lumipad ang eroplano. Pakiusap, sumakay na po agad. Hindi naman kalakihan ang paliparan. Kung di siya sumakay sa eroplano, nasaan na siya? Mga inutil ba kayo? Hindi mo ba alam kung paano huminga? Turuan mo ako. Kakamutin mo ba ako kasi hindi mo kaya sumabay? Dalawang araw nang walang kahit isang mensahe mula sa kuya ko. Bakit mo hinihintay ang mensahe niya? Para lang makalabas at makipaglaro sa'yo, pinagpanggap ko pa ang kuya ko bilang ako para lang kay Mia. Sa babaeng kasing eskandalosa nun, sigurado ka bang gusto mong malapit siya sa kuya mo? Hindi pwede. Fiancé ko siya. Hindi gagawin ng kuya ko yon. Tsaka, ang kuya ko ang magiging susunod na pinuno ng pamilya Carter. Kung may gawin man si Mia, hinding-hindi siya papayagan ng tatay ko. Bakit ka bumalik? Gusto kong bumagsak ang Chambers Holdings. Tulungan mo ako. Anong nagpalagay sa'yo na tutulungan kita? Kasi mahal mo ako. Miles Carter. Bakit mo ako kinakagat? Matagal mo na akong nakilala, pero nagpapanggap ka pa rin. Mia, pwede kitang bigyan ng kahit anong gusto mo. Basta manatili ka lang sa tabi ko. Paano kung pagmamahal ang gusto ko? Gawin natin ngayon. Telepono. Hindi ko sasagutin. Anong ginagawa mo? Nasaan si Mia? Diretsuhin mo na lang. Miles. Hindi ka nakilala ni Mia, di ba? Palitan tayo ulit pagkatapos ng ilang araw. Hindi niya ako nakilala. Ang galing niya.
Kadiri. Sino to? Hinay-hinay lang. Mia? Mia, napag-isipan mo na ba to? Kapag pinili mo ako, mawawala ang tsansa mong umangat kasama si Elliot. Kung gusto kong maging isang alagang hayop, hindi ba dapat mas mataas ang target ko? Elliot, anong balita? Yun ba si Mia kanina? Siguro namamalikmata lang ako. Imposible. Ang kapatid ko, sobrang istrikto sa kalinisan. Kailanman hindi siya magkakagusto sa kanya. Nalaman na ni Mia? Hindi pa. Kailangan kong bumalik. Elliot. Ayaw mong malaman ni Elliot? Hindi pa tamang panahon. Eh ano tayo? Lihim na relasyon? Wala na ang amoy. Simula ngayon, wala na ring matitira. Ako na lang ang para sa'yo simula ngayon. Sisiguraduhin kung pwede ka nang maging asawa ni Miles Carter ng hayagan. Miles, andito na ako. Balik na ulit tayo. Umuwi ka ba kagabi? Kasama mo ba si Mia? Hindi siya umuwi sa apartment. Hindi ako kampante sa bahay mo, kaya dinala ko siya dito. Kaya pala kagabi. Elliot, bakit ang aga mo nagising? Nagpalit ka pa ng damit. Ay, sino to? Bakit magkamukha kayo? Mia, ito ang kuya ko. Kakauwi lang niya mula sa abroad. Hello, ako si Mia. Ako ang girlfriend ni Elliot. Miss Armstrong, nice to meet you. Nice to meet you. Mia, ang kapatid ko ay dito muna titira simula nang bumalik siya. Babalik kami sa apartment mamayang gabi. Balik na sa trabaho, Miles. Susunduin ko si Mia at aalis na kami ngayon. Mabuting bata? Mia, paano ba kita tinatrato nitong mga nakaraan? Sobrang abala ka nitong mga huling araw. Hindi ka masyadong nagkakaroon ng oras para sa akin. Paano naman kagabi? Ay, kagabi pala. Sinabi mo na may business dinner ka. Hindi ka umuwi buong gabi. Pasensya na. Naging abala lang talaga ako sa ilang bagay nitong mga nagdaang araw. Ayos lang. Basta kasama kita, sapat na. Sige. Gets ko na. Pupunta na ako agad. Nakakainis. Hindi ko maintindihan kung anong gusto ng mga matatanda sa opisina. Pinipilit nila akong dumalo sa meeting. Mia, hintayin mo ako sa bahay. Okay, sige. Elliot. Ang tagal mo nang naghihintay dito sa baba. Oh. Maiinip na ako ng sobra kung maghihintay pa ako. Kaya pinatawag mo siya. Nasisira ko ba ang kasiyahan mo? Nagsiselos ka. Hinawakan ka ba niya? Kasama ba ang balikat? Hindi ngayon. Kailangan kong bumalik sa bahay ng mga Chambers. Ano ang gusto mong gawin ko? Pagkaalis ko sa bahay ng mga Chambers mamayang gabi, alamin mo kung sino ang kinontak ng nanay ko.
tapos hulihin mo sila. Babalik ka ng mag-isa? Hindi ba delikado yan? Huwag kang mag-alala. Naglakas loob ka pa ring bumalik? Sabihin ko sa'yo, nakabalik na si Miss Bella. Tungkol sa nangyari noong nakaraan, maniningil siya sa'yo. Umalis ka. Mia, naglakas loob ka na Magsalita ka? Kinuha mo ba ang ID at ang admission letter? Akin yan. Hindi ko ba pwedeng kunin? Mia. Pagbalik mo pa lang, nagtataas ka na ng boses. Nasaan ang pinag-aralan mo? Mag-sorry ka kay Bella ngayon din. Hindi mo man lang tinanong kung sino ang tama o mali bago mo ako pinag-sorry. Ito ang bahay ng mga Chambers. Maraming beses ko nang sinabi sa'yo, huwag kang makipagtalo kay Bella, kahit sino pa ang tama. Ibigay mo na kay Bella ang gusto niya ngayon din. Gusto mo to? Sige, kunin mo. Ang talino mo. Mia, nawala na ang sayo. Ang kapal ng mukha mo. Mia, paano mo nagawang maging makasarili? Walang saysay ang pagpapalaki namin sa'yo. Bella, ayaw mo ba kay Elliot? Sayang, hindi mangyayari yun. Hindi mo makukuha ang ganoong estado. Hindi ka gugustuhin ng pamilya Carter. Nandito na siya. Bakit ang ingay dito? Sa dami ng taon na lumipas, hindi ka pa rin natuto sa mga pinag-aralan natin sa bahay. Pasok ka. Mama, si Frank ba hindi ka pinapapasok sa study room niya? Hindi mo ba gustong malaman ang mga sikreto sa study room niya? Ang study room ay para sa negosyo niya. Anong sikreto naman ang meron doon? Tama ka. Mas mabuti pang hindi mo alam ang iba. Mia, noong una kitang nakita, akala ko ang ganda mo. Lalo na yung mga mata mo. Hindi ka tulad ng nanay mo. Pero natatakot kang tignan ang mga mata ko. Kasi sa mga mata ko, pangit ka at nakakadiri. Ang pagsasama ng ambergris at cold fragrance pill, ang pinakamasarap na bagay sa mundo. Nagdadala ito ng sukdulang saya. Frank, dapat ka nang mamatay. Alam kong gusto mong patayin ako. Kung hindi ka sana nagpilit tumakas sa pamamagitan ng pagdikit dun sa Carter na yon. Pwede na ba tayo magsimula? Nagmamadali ako. Simulan na natin. Mga tuntunin ng pamilya Chambers para sa kababaihan. Una, ang paggalang sa magulang ang pinakapundasyon. Igalang mo ang iyong mga magulang. Parangalan mo ang iyong mga nakatatanda. Mamuhay ng maayos kasama ang mga kapatid mo. Ipatuloy ang pamana ng pamilya sa pamamagitan ng dedikasyon. Ikalawa, ang kinin ang mabuting asal at matatag ng kagandahang loob. Ang isang babae mula sa Chambers, dapat unahin ang kanyang asawa. Sundin ang gabay ng kanyang asawa. Iwasan ang ngaluho at sobrang paggasta. Maging masipag sa pagpapalaki ng mga anak. Nawa ang mga susunod na babae ng Chambers, mahigpit na sumunod sa mga tuntuning ito. Itaguyod ang tradisyon ng pamilya. Ibigay ang karangalan sa pangalan ng pamilya. Tama yan? Bawat salita ay perpekto. Kung wala ka ng kailangan, alis na ako. Sandali lang. Ang amoy sa iyo, wala na. Pagkatapos ng mga taon na ito, normal lang na kumupas ang amoy. Mukhang kailangan mo pang magpatuloy mag-take ng gamot. Kapag natapos na ang bagong reseta sa loob ng ilang araw, balik ka at kunin mo. Tino, gaano katagal ng ganito? Wala ka namang pakialam. Ako ba ang sinisisi mo? Kung hindi dahil sa akin, magagawa mo bang maging parte ng Chambers, mamuhay ng maganda,
At maging pangalawang Senyorita Chambers? Mahigit 1 dekada mong tinamasa ang buhay na ito, tapos ngayon ako ang sinisisi mo? Ako ba ang may ideya na sumama sa pamilya Chambers? Oh. Dahil ikaw at si Frank ay may relasyon na noon pa? Hanggang sa umabot ka. Sa puntong hindi ka nag-atubili. Napatayin ang tatay ko. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Namatay ang tatay mo sa isang aksidente sa kotse. Hindi ako magsasalita kung wala akong ebidensya. Iniimbestigahan mo ba ako? Iabot mo ang ebidensyang meron ka. Wala na ang tatay mo. Gusto mo bang patinanay mo? Mapahamak mo pa? Noong mga panahong yon, sinabi mong napilitan kang mapakasal sa mga Chambers. Naawa ako sa'yo. Kaya sa lahat ng taon na lumipas, kahit anong trato mo sa akin, mahal pa rin kita. Respeto pa rin ang binigay ko sa'yo. Dahil ikaw ang nanay ko, at ikaw lang ang pamilya. Na meron ako sa mundong ito. Pero ngayon, napagtanto ko, hindi mo naman pala yon karapat-dapat. Napag-isipan mo na ba ito ng mabuti? Babaligtad ka na sa sarili mong nanay? May galaw na. Nagpakuha ng tao ang nanay mo. Paparating na sila para sa'yo. Kailangan ko siyang makausap mismo. Mr. Carter, Ang tagal na nating hindi nagkita, Martin. Totoo nga bang nagtatrabaho ka para sa nanay ko? Kasama ka sa mga nangyari noon, hindi ba? Miss Armstrong, maawa ka naman sa akin. Napilitan lang talaga ako noon. Noong malubha ang sakit ng anak mo, nahanap ng tatay ko ang pinakamagaling na doktor para sa inyo. Nagbigay siya ng sariling pera at oras. Bakit mo to nagawa? Dahil kay Madam. Ginamit niya ang pangalan ni Mr. Armstrong at kinimkim ang pera para sa operasyon. Tinakot niya akong tumulong sa kanya. Noong nasa operating table ang anak ko noon, hinihintay ang pera para maligtas ang buhay niya. At hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin ang mga utos niya. May hawak siyang ebidensya na nagtaksil ako kay Mr. Armstrong. Bakit niya pinatay ang tatay ko? Para lang ba makasal siya kay Frank? Noong kaarawan mong ika-16, umalis si Mr. Armstrong para bumili ng regalo para sa'yo. Maaga siyang umuwi. Gusto kanyang sorpresahin. Pero hindi niya inasahan na abutan si Madam kasama si Frank. Dumiretso si Mr. Armstrong at sinubukang saktan si Frank. Lumuhod si Madam noon. Nakiusap kay Ginoong Armstrong na patawarin si Frank. Sinabi niya na bata ka pa. Dahil sa'yo, kumalma si Ginoong Armstrong. At nagdesisyong unahin ang ipagdiwang ang kaarawan mo kasama ka. Maligayang kaarawan sa'yo. Ma, Pa, sana lagi ninyong ginugunita ang kaarawan ko kasama ako. Simula ngayon, lagi kaming nandyan para sa'yo. Tapos ano pa? Nandoon din ako nung hapon na yon. Kinabukasan, hindi ipinagkaloob ni Madam ang pera para sa operasyon ko. At inutusan akong putulin ang preno ng kotse na madalas gamitin ni Ginoong Armstrong. Pero sa ulat ng aksidente raw ang nangyari. Kagagawan ni Frank yon. Ako lang ang nag-set up. Ipinagpalit ang buhay ng tatay ko. Para sa buhay ng anak mong babae. Martin Doyle, sa lahat ng taon na ito, matahimik ba ang konsensya mo? Pasensya na po, miss. Patawad po. Buhay ng anak ko ang nakasalalay noon. Dalhin mo ang mga taong to kay mama ko. Ano mang kwento ang gamitin mo, sabihin mo sa kanya na nagpadala si Frank ng tao para bigyan ako ng ebidensya na pinapatay niya ang tatay ko. Naiintindihan mo ba? Isa lang ang pagkakataon mo. Kapag nagtangka kang lumihis, pati buong pamilya mo, magbabayad para sa buhay ng tatay ko. Suriin niyo ang background nila. Magkakaproblema kayo pag di niyo sinunod. Ginoong Carter! Gagawin namin ang iniuutos sa amin! Oo, siguradong gagawin namin yan. Ngayon, umalis ka na.
Gusto ko. Umuwi na. Uwi na tayo. Ni isa nga lang, di nyo pa nahuli. Wala kayong silbi. Mga inutil. Ma'am, si Frank ang nagsabi sa kanya. Martin, yung kotse na ginalaw mo noon, nasa akin pa rin yon. Sa ilalim ng hood, puro bakas ng daliri mo yon. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Si Frank ba talaga ang nagkwento sa kanya? Oh. Frank, gusto mong malinis pangalan mo, tapos pag-awayin kami? Gusto mo pa na kusang sundin ng anak ko ang gusto mo? Umayos ka, managinip ka na lang. Bella, alam kong hindi mo ako bibiguin. Elliot, nandito na ako. Eh, bakit ka bumalik? Elliot, saan mo tinapon ang kamisole ko? Mia, ikaw, bakit ka bumalik? Kayong dalawa? Bakit magkasama kayo? Dahil nakita mo na ang lahat. So, ano ngayon? Pero, ate ko siya. So, ano ngayon? Nung nagsama kayo nung matanda at sira ang pangalan mo sa lahat, wala akong pake. Ngayon, quits na tayo. Bakit kailangan siya pa? Alam mo ang ginawa niya sa akin. Tapos ka na ba? Sinungaling ba siya tungkol sa'yo? Kaya mo bang sabihin na hindi ikaw ang nasa mga litrato? Alam mo ang ginawa mo? Sa lahat ng taon na to, hindi kita ginalaw. Hindi ka ba nagtataka kung bakit? Elliot, tapos na tayo. Kung lalabas ka ngayon ng pinto, kahit lumuhod ka pa at magmakaawa mamaya, hindi na kita tatanggapin pabalik. Mia, huwag mong pagsisihan to. Elliot, huwag kang magalit. Nandito pa ako. Mia, ang posisyon bilang pangalawang ginang Carter, akin dapat yon. Ngayon, tara, umuwi na tayo. Babalik ka na agad? Masama ba yon? Siyempre hindi. Natatakot lang ako na makalimutan mo na ako. Sinong nagsabi sa'yo na layuan mo siya? Saan ka kumuha ng lakas ng loob? Tay, ano bang meron siya bukod sa itsura niya? Hindi siya bagay sa akin. Nagiwalay na kami. Tapos na. Maghahanap na lang ako ng mas masunurin. Ikaw, ang tanga mo talaga. Ngayon din, hanapin mo si Mia at pakasalan mo siya, agad-agad. Ayoko. Mapapahiya ako. Kung hindi mo gagawin, ikakansela ko lahat ng card mo at palalayasin kita sa pamilya Carter. Umalis ka na ngayon. Sisiya. Nababaliw na si matanda. Bakit ba sobrang importante ang pamilya Chambers? Gusto ba niya talaga si Mia? Nandito ba si Mia? Papasukin mo ako. Kailangan ko siyang makita. Ginoong Elliot. Nag-utos si Ginoong Miles na wala dapat papasukin. Basta na lang ba ako? Umalis ka nga. Mia, tama na to. Sumama ka sa akin. Mia, anong ginagawa mo? Ikaw, paano niyo nagawa na magsama kayong dalawa? Hayaan mong ipakilala ko siya. Mia Armstrong. Ang hipag mo. Miles, nagkakamali ka ba? Siya ang... Hipag mo siya ngayon. Hindi. Bitawan mo ako. Miles, hindi ba halata na sobrang nahilig ka sa kalinisan? Matagal nang madumi si Mia. May matandang lalaki siyang kasama noon din pa lang siya. Sobrang layo niya sa'yo. Una, hipag mo siya. Hindi mo pwedeng tawagin siya sa pangalan niya. Pangalawa,
Wala akong pake sa nakaraan niya. Naiintindihan mo ba? Miles, sinaktan mo talaga ako? Lumabas ka. Gusto kong malaman, gaano katagal aabutin si Arvin Mendoza para pabagsakin ang pamilya Chambers? Gaano katagal ang gusto mo? 5 araw. Sa kaarawan ni Bella, gusto kong bigyan siya ng sorpresa. Ginoong Mendoza, nakagawa na kami ng mga plano sa karagatan. Mag-aaksyon kami pagdating ng cargo ng Chambers Holdings. Maghanap ng ilang kilalang media sa ibang bansa. Kapag nagkaaberya na ang barko ng Chambers, ikalat agad ang balita. Palakasin ang ingay ng publiko. Naunawaan po. Isa pa, yung maliliit na kumpanya ng Chambers sa ibang bansa, asikasuhin mo na rin. Opo, sir. Rosa, kumusta na ang disenyo para sa bagong koleksyon? Sa loob ng 3 araw, nasa inbox mo na ang mga sketch. Siya nga pala, napili na ba ang host para sa collab na to? Hindi pa. Maraming top na luxury brands ang nag-imbita. Hinihintay kang pumili. Kasama ba ang Chambers ng Maynila? Oo naman. Sila na lang ang piliin mo. Hindi man ganong sikat ang Chambers, pero pwede na silang ka-collaborate. Pero kaya ba nilang dalhin ang event na to? Kung hindi nila kaya, natural na kukuha sila ng assistant. Baba na ako ng tawag. Since ilang araw ka na lang bago umuwi, mag-usap na lang tayo ng personal. Bella, huwag mo akong bibiguin ngayon. Ilang maliliit na kumpanya sa ibang bansa, nagkakasunod-sunod na kinansela ang mga collaboration. Paano mo ba minamanage ang mga kumpanyang yon? May problema ba? Kahit anong paraan, wala akong pakialam. Hanapan mo ng paraan para mabawi ang mga nalugi. Tay, anong meron? Bakit ang init ng ulo mo? Nakakalungkot lang na wala akong anak na lalaki. Lahat ng tinuruan ko, walang silbi. Tay, may dala akong magandang balita. Anong balita? Nakuha ko na ang isang world-renowned na designer, ang project para sa fashion show ni Rose. Magiging malaki rin ang ambag nito sa Chambers Holdings. Pero kapos ang pondo ng kumpanya ngayon. Paano kung pumalpak ito? Tay, naisip ko na yon. Iimbitahan ko ang pamilya Carter sumali. Panalo tayo pareho sa collab na to. Sigurado akong hindi tatanggihan ng pamilya Carter. Ayos. Wala na akong alinlangan na ipamana sa iyo ang Chambers Holdings. May aasikasuhin lang akong negosyo. Kayo na munang bahala mag-usap. Pumunta ka na sa Metropolis Bank. Miss Armstrong, pinapunta ako ni Madam sa Metropolis Bank para kunin ang isang file. Nasa akin na ngayon. May voice recorder sa loob. Kakapasok ko lang ng balita tungkol sa collab kay Bella. Hindi na mapakali ang nanay ko. Simula nung nalaman niyang si Frank ang nagbigay sa iyo ng ebidensya. Nagdududa na siya kay Frank. Lumapit ka dito. Dalhin mo ang voice recorder. Ipalit mo doon sa ibibigay ko, tapos ibigay mo ang file sa nanay ko. Hello, Mr. Carter. May private interview po ako. Gusto ko sanang pag-usapan natin. Pareho sila ng itsura ni Elliot, pero iba talaga ang dating niya. Mr. Carter, nandito ako bilang kinatawan ng Chambers Holdings para pag-usapan ang collab. Mr. Carter, matagal ka nang nasa abroad. Nais ko lang malaman kung kilala mo si Rosa. Kaka-close lang ng Chambers Holdings sa collab kay Rosa. Interesado ka bang sumali rito? Paakyatin mo siya. Hello, Tito Po, please. Mag-usap tayo. Sabihin mo sa akin. Ikaw at ang kuya ko. Kailan nangyari to? Habang nasa abroad ka kasama si Bella. So sinadya mong lumapit sa kuya ko para lang makaganti sa akin. Bakit mo naman naisip yon? Mia,
Alam kong galit ka na nagpalit kami ng pagkakakilanlan ng kuya ko. Galit ka kasi magkasama kami ni Bella. Ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Bumalik ka na lang sa akin. Pwede tayong magsimulang muli. Tungkol sa inyo ng kuya ko, kakalimutan ko na lang ang lahat, parang walang nangyari. Hindi. Bakit? Ano nagpapaniwala sa'yo na ikaw ang pipiliin ko? Yung kuya mo ang tagapagmana ng Carter family. Pag naging kami niya, mas marami akong makukuha. So kaya ka pala kasama ng kuya ko? Para sa pera lang? Siyempre hindi. Pera at katayuan. Gusto ko pareho. Parang mukhang hindi ako dumating sa tamang oras. Gutom ka na ba? Gusto mo bang balikan siya? Siyempre hindi. Alam ko kung sino ang mas malakas sa inyong dalawa. Huwag ka magselos nang wala sa lugar. Siya ang pumunta rito para hanapin ako. Siyang pala, kumusta na ang Chambers Holdings? Simula bukas. Magiging abala si Frank ng ilang araw. Tapos? Kung nagsimula ka ng gulo, ikaw rin dapat ang mag-ayos nito. May barko ng Chambers Holdings na biglang nasunog habang biyahe sa karagatan. Bumaba ng malaki ang halaga ng stock ng Chambers ngayon. Dad, ano ba talaga ang nangyayari? Okay naman ang lahat kahapon. Sa karagatan? Lahat ng barko sa lugar na yon pag-aari ng pamilya Carter. Ibig mong sabihin gumalaw ang Carter para pabagsakin ang Chambers? Paano mangyayari yon? Kakausap lang namin tungkol sa collab. Pati ang mga Carter na papalin lang sa magandang mukha, ganito kalayo ang ginawa para sa babae. Pero hindi papayag ang patriarch ng pamilya Carter na pabayaan ang anak niya magwala. Kalokohan. Akala niya nasa abroad pa siya. At pwede niyang gawin kahit ano? Plano lang ni Mr. Miles gamitin ang usapan ng tao para pabagsakin ang stock ng Chambers. Hindi ito tatamaan ng mga Carter. Dahil lang sa babae, palagi niya akong sinuway. Nung may problema ang pamilya ng babae noon, tumakas siya pabalik sa bansa. Nagpadala ako ng 100 bodyguard pero kahit isa walang nakahuli sa kanya. Ngayon, ako na mismo ang haharap sa babaeng yun. Boss, si Mr. Miles. Dad, hindi na kailangan ng ganyan. Tungkol sa problema nila ng kuya ko, pinakamagandang solusyon ay pakasalan na lang siya. Miss Armstrong, gusto kang kausapin ng amo. Hindi naman kami ganoon kalapit ni Ginoong Carter. Willow Rest Cemetery, sa lapida ni Ginoong Armstrong. Naghihintay sa iyo ang amo. Dito po, pakisunod. Bata ka pa lang ay nasa tabi na kita. Alam mo naman siguro, ayokong kinokontrol ako ng ganito. Pasensya na po, Ginawang Carter. Utos po itong JM. Hanggat di pa tapos ang tungkol kay Miss Armstrong, hindi ka makakaalis. Miss Armstrong. Miss Armstrong. Pakiabot po ang telepono ninyo. Umuulan. Nasaan siya? Willow Rest Cemetery. Magbigay galang ka sa tatay mo. Sa susunod, baka wala ka ng pagkakataon. Ang pinuno ng pamilya Carter, hindi pwedeng maging emosyonal. Kung laro-laro lang to sa kanya, hindi ko pagdadaanan lahat ng to. Isiping gagawin niya lahat yan? Ibig sabihin mahal na mahal mo talaga ako. Kaya dalawa lang ang pagpipilian mo ngayon. Kung ayaw mong bumitaw, may nakalaan na ring lupang tabi ng tatay mo para sa'yo. At ang pangalawang pagpipilian? Naghihintay ang barko ng pamilya Carter sa pantalan. Naghihintay na rin si Elliot sa'yo. Kungyan mo itong ticket. Maninirahan ka na sa ibang bansa kasama si Ginoong Elliot at hindi ka na makakabalik. Ano man ang gusto mong gawin, ang pamilya Carter na ang bahala roon.
Ako na mismo ang magtatapos ng galit ng pamilya Armstrong. Gamit ang kamay ko, Walang utang na loob. Pumutok ka na. Ginoong Carter, may kailangan ba kayo? Bilisan mo. Linisin mo. Ikaw. Miles. Pasensya ka na. Nabasa kita. Ano bang pinapasahod ko sa'yo? Pigilan mo sila. Kung ilalayo mo siya ngayon, wala ngayon, hindi ka na anak ng pamilya Carter. Kahit wala ako, ayos lang ang pamilya Carter. Hulaan mo nga. Kung kakayanin ng kumpanya na wala ako. Ikaw talagang suwail. Ang lakas ng loob mong suwayin ang tatay mo. Tay, ako naman ang tagapagmana na ikaw mismo ang nagpalaki. Masakit pa? Hindi kapag nandito ka. Ginoong Carter, nasa ibaba si Ginoong Elliot at gusto kang makita. Anong balita? Tungkol sa nangyari kanina. Akin yun na ideya. Ayaw mo bang malaman kung sino talaga ang pipiliin niya? Males? Ang tagal na naming magkasama? Akala mo ba bigla na lang siyang magbabago at magkakagusto sa'yo? Nag-iinarte lang yon. Galit siya dahil sa akin at kay Bella. Males, galit siya sa akin. Pero kung walang pagmamahal, saan magmumulay ang galit? Hawig tayo. Kahit magdepende siya sa'yo, ginagawa ka lang niyang pamalit sa akin. Narinig mo siya nung araw na yon. Hindi ka niya mahal. Kung kaya mong pakawalan, babalik siya sa akin. Ako ang namahala sa Carter Holdings ng ganito katagal. Tamad ka lang na palaging nakatambay. Itong ilang salita lang na to. Hindi ako matitinag. Hindi mo ako pinaniniwalaan? Sige, subukan natin. Ayain ko siyang lumabas bukas ng gabi. Makikita mo mismo kung sino ang pipiliin niya. Naulanan ka kahapon. Ba't hindi ka na lang nagpahinga? May mga aasikasuhin pa ako. Kailangan kong umalis. Hatid na kita. Hindi na. Kaya ko naman mag-isa. Mamayang gabi? Uuwi ka ba? Oh. Ingat ka. Ginoong Carter. Sumakay si Miss Armstrong sa sasakyan ni Ginoong Elliot. Mia, buti na lang nakapunta ka. Tungkol doon sa nangyari kay Bella kanina, ako. Andito ako ngayon para humingi ng pabor sa'yo. Sige, sabihin mo na. Ano yon? Gusto ko sanang pumunta ka sa birthday party ni Bella bilang boyfriend niya. Anong ibig mong sabihin? Mia, si Bella at ako. Walang kaso yon. Tutulungan mo ba ako o hindi? Sige na nga, pero may isang kondisyon ako. Mia, pakakasalan mo ako. Kahit anong kayang gawin ng kuya ko para sa'yo, kaya ko rin gawin. Ayaw niya sa akin, pero walang galit kung walang pagmamahal. Basta handa kang bumitaw, babalik siya sa akin. Bumitaw? Hindi pwede. Umuwi na tayo. Mia, huwag kang umalis. Bitawan mo na ako. Hindi ko gagawin. Miles, hindi mo pwedeng pilitin ang mga ganito. Bakit mo siya pinipilit? Mia, sabihin mo sa kanya ng malinaw. Yakapin mo ako.
Sabi. Miles. Miles. Mia, hawak ko na ang lahat ng pera at kapangyarihan na gusto mo. Kung hindi pa sapat yon, kaya ko pang dagdagan. Pero hindi mo pwedeng magustuhan siya. Hindi ko papayagan. Sino nagsabing gusto ko siya? Frank, may sasabihin ako sa iyo. Frank, alam ko na, ang ginawa mo sa anak ko, doon sa Silidaklatan. Sino nagbigay sa'yo ng permiso para lapitan ang Silidaklatan ko? Ginagawa mo ang mga kalaswaan na yan? Tapos gusto mong itago lahat? Ako daw madumi? Nagkaroon ka rin naman ng kabit. Ikaw at yung kafling mo, pinatay niyo ang asawa mo. Paano kung malaman ng anak mo? Frank, nabulag ako sa iyo dati. Kung alam ko lang na mamamatay si Samuel Armstrong, hindi ako pumayag. At huwag mong kalimutan, ikaw ang nagplano ng lahat. Ito ang ebidensya. Kung gusto mong mawasak ang ebidensyang ito, ibigay mo sa akin ang 50% ng shares ng kumpanya. Huwag kang magtangka ng kung ano paman. Tungkol dito sa dokumentong ito. May kopya pa ako. Ano nga ulit sabi mo ang laman nito? Ebidensya ng mga kasalanan mo. Tingnan mo mismo. Paano nangyari to? Sa paglipas ng mga taon, tumanda na ako. Pero ikaw, ayos ka pa rin. Tarantado ka. Sinadya mong itago yung mga bagay na yon. Iniisip mo na matatakot ako sa'yo. Frank, anong ginagawa mo? Frank, baliw ka talaga. Hindi pwedeng magkamali ang collab natin sa Carter's. Magmuni-muni ka muna sa loob ng ilang araw. Mahalaga ang birthday banquet ngayon. Huwag hayaan na makapasok ang mga outsider. Naiintindihan? Opo, sir. At, bantayan niyo ang mga VIP. Kapag dumating si Rosa at ang kaniyang manager, sabihan niyo agad ako. Opo, sir. Mia, kailangan mong pumunta mamayang gabi. May magandang balita ako sa'yo. Sako, may magandang balita rin. Nasasabihin ko sa'yo. Nasa biyahe na ako papunta sa bahay ng Chambers. Sabi ni Martin, 2 araw na niyang hindi makontak si Mama. Pinaghihinalaan kong may kinalaman si Frank. Magpapasiyasat ako. Puntahan mo muna ang bahay ng Chambers. Pupunta rin ako agad doon. Mr. Carter, ang sing-sing na galing sa world-renowned luxury brand ay na-deliver ngayong araw gamit ang pribadong jet. Ang fiancé mo, si Miss Hayes, pabalik ngayon. Sunduin mo siya sa airport. Hindi ako pupunta. Si Scarlett Hayes ang tagapagmana ng isang international na grupo ng bangko. Kung sasamaan mo ang pamilya Hayes, walang mabuting mangyayari sa Carter Holdings. Sabihin mo na lang sa kanya na bumalik. Nasa eroplano na siya. Sunduin niyo siya ng assistant mo ng mabilis. Pupunta ka ba sa airport? Marami pa tayong oras. Tara na. Pupunta ako roon para turuan siya ng leksyon. Ngayon, guguluhin ko ang pamilya Chambers. Hello, pakita mo ang imbitasyon mo. Nasa ahente ko ang imbitasyon. Ahente? Huwag mong sabihing ikaw. Sandali. Kung siya ay VIP, dapat meron siyang imbitasyon. Ahente daw, ha? Ang galing mong magkunwari. Alam mo ba kung anong klaseng lugar to? Umalis ka rito. Kung wala ako ngayon dito, hindi magiging maayos ang birthday party ni Bella. Sa tingin ko. Ay wow,
Nagpapanggap ka pa rin? Akala mo talaga VIP ka? Sabihin ko lang sa'yo, kung walang imbitasyon, kahit Diyos, hindi makakapasok dito. Bella, ang galing mo talaga. Ikaw ang nag-close ng collab sa mga Carter. Tama nga, sa lahat ng taon na to, ginagamit niya yung titulo bilang pangalawang Miss ng Chambers at kinukuha lahat ng spotlight mo. Kaya pala galit ka na sa kanya simula pa bata kayo. Para sa akin, ang pinaka-importante ay ang career ko pa rin. Ang weird naman. Bakit wala pa si Rosa? Pati si Miles hindi pa dumating. Bella? Miles Carter ang tawag mo kay Miles? Grabe. Actually, si Mr. Elliot ang boyfriend ko. Paparating na siya. Boyfriend? Ibig bang sabihin papakasal ka sa pamilya Carter? Hello? Elliot? Malapit ka na ba? Puntahan kita. Uy. Mia. Andito ka na. Bakit hindi ka pumasok? Tingnan mo naman ako. Nakalimutan kong bigyan ka ng imbitasyon. Siyempre, ia-anunsyo ni Dad na ako lang ang tagapagmana ng Chambers ngayon. Sa totoo lang, ang mga hindi kilala, hindi kailangan pumasok. Sa tingin mo ba makamana ka ng Chambers kung ganito kakatanga? Siguro nabaliw na si Frank at gusto nang malugi. Magandang loob ko nga na pinapasok ka sa bahay ng Chambers. Huwag mong abusuhin. Pinigyan kita ng pagpipilian. Kayong lahat? Hawakan siya. Sino may lakas ng loob? Ikaw muna ang pumasok. Ako ang bahala. Tito. Si... Ginoong Frank, ngayong araw ay kaarawan ng ate ko. May regalo ako para sa kanya. Tay, sinadya ni Mia na pumasok para guluhin ang party. Parating na si Rosa. Bilis, utusan mo na may magpalaya sa kanya. Palalayasin mo ako? Sigurado ka bang may matitira pang party sa inyo? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Hindi lang ito birthday party ko. Welcome party rin ito para kay Binibining Rosa. Akala mo ba ikaw si Rosa? Rosa. Kayo po ba si Binibining Brooks? Manager ni Rosa? Hello. Ako si Bella Chambers. Grabe. Lalo ka pa yatang gumaganda. Magkakilala kayo? Hindi lang yon. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito ngayon. Binibining Brooks, nagkakamali po yata kayo. Si Mia ay malas. Namatay pa ang tatay niya. Ni hindi nga yan nag-college. Kilala mo siya. Kahihiyan lang iyan sa'yo, literal. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ganyan ba magpalaki ang pamilya Chambers? Kung ganyan man, kanselado na ang project na to. Sino bang mag-aakala na ang pinakatanyag na misteryosong designer sa mundo ay ang pangalawang Miss Chambers pala? Oo nga. Akala ko dati ay si panganay na Miss Chambers yon. Ang galing niya nakakuha siya ng kontrata sa Carter Holdings. Mukhang ang pangalawang Miss Chambers ang susi dito. Pero siya maganda na talaga simula bata pa lang. At sobrang talino pa, puro mataas ang grades. Sobrang swerte ng pamilya Chambers. Pero kahit ganon, di pa rin siya kayang tapatan ni Miss Bella na magiging international designer balang araw. Tama na nga. Imposible. Paano naging si Rosa ang babaeng to? Hindi maaari. Mia, ano na namang trip mo, ha? Bella, ang hirap ang aminin na mas magaling ako sa'yo. Ikaw. Pumunta ka lang dito para sirain ang selebrasyon. Sige, lalabanan kita. Tama na. Hindi ka pa ba sapat na napahiya? Anong nangyayari dito? Elliot, buti dumating ka rin. Sinadya ni Mia na guluhin ang birthday party ko. Pinahiya niya ako. Dapat mo akong ipagtanggol. Bella, anong ibig sabihin? Nang yakapin mo ang ex ko? Siya na boyfriend ko ngayon. Magpapakasal na nga kami agad-agad. Tama, Elliot. Uwa. Ayun pala. So, kayo na agad bago pa tayo naghiwalay?
Ano? Si Miss Bella pala ang tunay na ahas. Grabe, sobrang kapal naman ng mukha mo. Ganito pala ang asal ng Chambers sa bahay nila. Hindi ka pani-paniwala. Hindi ganun yon. Hindi ganun yon. Si Elliot at ako, totoong nagmamahalan kami. Bakit parang naaalala ko na ikaw ang nagpalasing sa akin noon? Elliot, Tama na, mga kaibigan. May nangyaring hindi inaasahan. Pansamantala po kayong dumaan sa hardin. Kapag nagsimula na ang main banquet, ipapakuha ko kayo. Nagmumukha kang katawa-tawa. Sumama ka sa akin sa itaas. Ito pala ang plano mo? Ginagamit mo lang ako pangganti? Nakakatuwa pala tingnan si ate na. Nabaliw ng ganyan? Galit na galit ka sa kanya? Dahil ba siya ang kumuha ng larawang iyon noon? Pero ikaw ang pangalawang Miss Chambers? Kung hindi mo ginusto, sino ang makakapilit sa iyo sumakay sa kotse? Miss Mia, pinapatawag ka ni Master sa study room. Bilisan mo. Bakit? Natatakot ka? Sinabi mo, walang makapipilit sa akin? Kasi ako, ang pangalawang Miss Chambers. Kung gayon, halika tingnan mo. Tingnan mo kung paano nabuhay ang pangalawang Miss Chambers sa mga nagdaang taon. Grabe, sobra kitang minamaliit noon. Yung magkapatid na Carter, nilalaro mo lang pala sila. Tigilan mo na ang pagkuha ng lahat kay Bella. Mag-aasawa rin naman siya balang araw. Mr. Frank, mag-aasawa rin naman ako. Hanggang buhay ako, hindi ko hahayaang makapag-asawa ka ng kahit sino. Hindi ako magbabanggit ng mga patakaran ngayon. May sasabihin lang ako, ibinigay ko ang sarili ko kay Miles. Anong sinabi mo? Sinabi ko, natulog ako kay Miles Carter. Noong nasa kotse tayo, nagkunwari kang matino. Kung alam ko lang na ganito ka, dapat. Sa kotse? Ikaw ang tao sa larawan na yan. Presidente Elliot, kahit parte ka ng pamilya Carter, teritoryo ito ng pamilya Chambers. Ang kapal ng mukha mo! Teritoryo mo? Teritoryo mo? Paano mo nagawa ang ganyang kababuyan? Alam mo ba, dahil sa'yo, ano ang tiniis ni Mia sa lahat ng taon na ito? Art. Anong ginagawa mo? Pinagbabalaan kita? Hindi mo pwedeng gawing laro ang bahay ng Chambers. Laro? Naglalaro nga ako ngayon. Anong gagawin mo? hayok ka? Anong ginawa mo? Tingnan mo na lang mismo. Elliot, tigil na. Tama na ang pananakit. Papa. Ang kamay ko. Ano yung mga litrato na yan? Parang litrato ito ni Binibining Mia. Hindi pwede. Imposible yan. Mia. Kaya pala, sa loob ng maraming taon, si Mia lang ang pinayagan mong pumasok sa opisina mo. Lumalabas na nagtatago ka pala ng ganitong kahiyahiyang bagay. Anong ginagawa mo? Hindi kasalanan ni Mia ito. Kung ganoon, anong kasalanan ko? Alam mo ba, sa litratong kinuha mo noon, kung sino ang lalaki sa kotse? Lintek, hindi ako makapaniwala na pinagnanasaan niya ang sarili niyang ampon na anak. Napaka-immoral nito. Itigil mo yan ngayon din. Alisin mo yung camera sa mukha ko. Itigil niyo ang pagkuha ng video, lahat. Gaya ng nakikita niyo, matagal nang pinagnanasaan ni Frank Chambers ang kanyang ampon na anak. Pero hindi pa yan ang pinakamasama niyang kasalanan. Tumahimik ka. Takot ka na ngayon? Noong pinatay mo ang tatay ko noon,
Hindi ka ba natakot? Hindi ba aksidente sa sasakyan ang ikinamatay ni Mr. Armstrong? O may iba pa bang nangyari? Noon? Ikaw yon. May pinagawa kang putulin ang preno ng tatay ko, tapos pinalitan mo pa ang sasakyan sa eksena? Nasaan ang ebidensya? Ebidensya? Pagka nagka-aksidente, gawin mo lang ang inuutos ko. Tungkol sa CCTV, ako na ang bahala. Hindi pwedeng makauwi ng buhay si Samuel Armstrong ngayon. Peke ito. Pinalso mo 2. Totoo man o hindi, malalaman din ng mga pulis yan. Dalhin siya sa presinto. Dapat matagal ko na siyang pinatay. Madudumihan lang ang mga kamay mo. Gusto ko lang ng hustisya para sa tatay ko. Ngayon, nagawa ko na yon. Uy, mukhang bato. Ang tagal nating hindi nagkita. Anong problema? Nagkukunwari kang hindi mo ako kilala? Sabay tayong kumuha ng finance class. Doon sa abroad. Bitawan mo ako. Hindi ko bibitawan. Dati pa, ang lamig mo na sa akin. Ngayon, ako na ang fiancé mo. Kung ang fiancé yakap ang fiancé niya, wala namang mali doon, di ba? Siya yun. Kilala mo siya? Kakauwi mo palang galing ibang bansa, kaya baka hindi mo siya kilala. Pero nakita ko na siya sa mga finance magazine. Galing siya sa Hayes International Bank, yung spoiled na rich kid, Scarlett Hayes. Genius din siya sa finance, kagaya ni Miles Carter. Scarlett, umalis ka nga sa tabi ko. Scarlett? Nakita ko na siya sa Global Finance Magazine. Hindi ko inakalang ganun siya kaganda sa personal. So, fiancé pala siya ni Mr. Carter. Bagay na bagay talaga sila. Wow. Ang ganda. Para sa akin ba yan? Hindi. Sakto ang size. Tapos favorite ko pang pink diamond yan. Mr. Pokerface, tigilan mo na yung laro mo. Gusto mong suotan yan ng singsing, di ba? Kaibigan ka siguro ni Mr. Pokerface. Ang ganda mo naman. Anong ginagawa mo dito? Pinapunta ako ni Mr. William para sunduin ka pa uwi. Umuwi ka muna. Ipapaliwanag ko. Pagkatapos kong ayusin to. Umuwi ka muna ngayon. Hahanapin kita mamaya. Si. Ihahatid na kita pa uwi. Ma! Ma! Nandyan ka ba sa loob? Tabi ka muna. Ako na. Bilis. Dalhin niyo siya sa ospital. Si Dali. Sabi ng doktor, hindi siya kumakain ng hindi bababa sa 2 o 3 araw, ni wala man lang siyang naiinom na tubig. Naiintindihan ko. Nakita mo rin naman. May fiancé ang kapatid ko. Ikaw at ang kapatid ko, impossible talaga. Tungkol sa nangyari dati, pasensya na. Mas mabuti siguro kung umuwi ka muna. Gusto ko lang mapag-isa ng kaunti. Ang ulo ng pamilya Carter, si Mr. Miles Carter, malapit nang maging engaged sa tagapagmana ng Hayes International Banking Group
si Miss Scarlett Hayes. Nakuna ng larawan ang dalawa na magkasama, papasok sa estate ng pamilya Carter, pinaghihinalaang nagkita na ang magkabilang pamilya. Ngayon, sa birthday banquet ng tagapagmana ng Chambers Holdings, lumabas ang isang lihim na relasyon sa loob ng kilalang pamilya. Ang chairman ng Chambers Holdings, si Frank Chambers, pinaghihinalaang sangkot sa kaso ng pagpatay na iniimbestigahan ngayon. Mia, pasensya ka na. Galit ka pa rin ba sa akin? Sinubukan mo akong ipapatay, pero bawal pa rin akong magalit sa'yo? Gusto mo bang tanggapin ko na lang na mamatay? Totoo, pinakidnap kitang araw na yon. Pero hindi ko talaga balak saktan ka. Ayaw ko lang talaga na. Natatakot kang kasuhan kita. Kaya gusto mong patahimikin ako. Yan ba ang gusto mong gawin? Ikaw ang anak ko. Hindi ko magagawang patayin ka. Noong dati, ang tatay mo, hindi ko talaga alam na papatayin siya ni Frank. Kung alam ko lang, hindi ako pumayag. Pero hinayaan mong patayin ni Frank si Dad at totoo yan. I haven't authorized, Mom. Kailangan talagang magbayad ang tao para sa mga pagkakamali nila. Nasa kulungan na si Frank. Si Bella, wala na ring maayos. Bagsak na ang buong Chambers Empire. Mom, alis na ako. Baka hindi na ako makabalik. Mag-ingat ka. Mia, mali ako. Patawarin mo ako, please. Susuko na ako. Seryoso. Natakot ako na baka hindi mo magustuhan ang pagkain dito sa Metropolis. Nagpabook pa talaga ako ng Michelin chef para lutuin ito para sa'yo. Ginoong William, ang sarap nito. Simula ngayon, ipasama mo si Miles at magdala siya palagi ng chef para sa'yo. Ginoong Poker Face, dapat subukan mo rin ito. Bumalik lang ako para sabihin sa iyo. Hindi valid ang kasalang ito. May mahal na akong iba. Bukas, may maghahatid sa iyo palayo. Sigurado ka bang gusto mong pumunta sa kanya? Akala ko pagkatapos ng huli nating pag-uusap, may intindihan mo na ang desisyon ko. Ikaw talagang swail na anak. Ayos lang, Ginoong William. Hindi ka papasok? Gusto mo lang magpahinga ng isip? Bakit ka pumunta dito kung ayaw mo sa amoy ng usok? Gusto kong subukan. Kumusta? Hindi masarap. Sobrang sama. Huwag mong puwersahin ang sarili mo. Umupo ka muna sandali. Bigla kang tumakbo palabas kagabi. Paano si tatay mo? Hindi naman ito ang unang beses na sinuway ko siya. Bilang tagapagmana ng pamilya Carter, kailangan mo bang magsakripisyo ng ganito kalaki? Miles. Hanggang dito na lang tayo. Pag-usapan na lang natin yan sa bahay. Miles, buksan mo ang pinto. Ano ba ang gusto mong sabihin? Mag-usap tayo pagkatapos nating kumain. Miles, ngayon, hindi ko talaga kayang magmahal ng kahit sino. Hindi ko naman hinihingi na mahalin mo ako. Magluluto na ako.
Sobrang walang kwenta na to. Humanap ka pa ng mas maraming tao para sa akin. Kahit anong paraan pa yan, kahit itali mo pa siya, dalhin mo lang pabalik yung lalaking yon. Sir William, ako na ang maghahanap kay Miles. Fiancé ko siya. Gusto ko siya mismo ang sumama sa akin pabalik. Payo ko, wag mo na siyang puntahan. Ang magiging fiancé ng pamilya Carter ako lang dapat. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasaktan yung babaeng yun. Hello, Anna. Ako to. Tingnan mo nga kung sino yung babaeng yan. Handa na ang hapunan? Mahilig talaga akong kumain ng isda. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Kasi ang tatay ko, sobrang galing magluto ng isda, pero yun lang ang kaya niyang lutuin. Sa lahat ng ulam sa bahay, isda lang ang mismong niluluto niya. Sorry. Napaisip ba kita tungkol sa kanya? Ayos lang. Mula nung namatay siya, matagal na akong hindi kumakain ng isda. Ang sarap ng luto mo. Kung gusto mo, handa akong lutuin yan para sa'yo habang buhay. Siguro dapat subukan mo ring tikman ng ibang putahe. Anong klase ng pagkain ang gusto mo? Pwede kong aralin lutuin kahit ano. Pero hindi ka naman chef. Ikaw ang pinuno ng pamilya Carter. Mas malaki ang kailangan mong gawin. Kaysa dito. Pero, Mia, sa lahat ng taon na to, lahat ng ginawa ko, para lang mapalapit sa'yo. Miles, may fiancé ka na. Hindi ko hahayaang maging hindi patas ang trato sa'yo. Pagkatiwalaan mo ako, Miles, tayo. Alam ko, ginagamit mo lang ako. Magaling akong gamitin. Mia, bakit ka tumigil sa paggamit sa akin? Kasi wala na akong kailangan ngayon. Miles, pakiusap, pakawalan mo na lang ako. Ako na ang bahala sa lahat. Hintayin mo ako sa bahay. Miss Hayes, wala pa dito si Miles. Alam ko, nandito ako para makita ka. Pwede ba akong pumasok para uminom ng tubig? Pasok ka? Ay. Ito na. Miss Armstrong, ang ganda mo talaga. Marami na akong pinaalis na mga babae dati. Kaya, nandito ka ba para paalisin din ako? Hindi. Gusto ko lang tanungin, gusto mo ba siya? Mahal ko siya. Pero sapat ba ang pagmamahal mo sa kanya para isuko ang pangarap mong maging designer? Miss Hayes, siguro, pwede ka namang maging diretso. Rosa, nakita ko na ang mga disenyo mo. Talagang may talento ka? Gusto ko si Miles. Ang magiging fiancé ng pinuno ng pamilyang Carter dapat ako lang. Pareho nang pumayag ang pamilya namin sa kasunduang ito.
Ang mga iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong makuha si Miles. At dahil sa sarili kong dahilan, tutulungan kitang mapalapit kay Miles. Kunin mo ang pera at abutin mo ang mga pangarap mo. O pwede ka rin namang manatili. Siguradong ikaw ang pakakasalan niya. Hindi na kailangan. Pakitulungan mo na lang ako kay Miles. Kung tatanggihan mo ang kasal na to, lumayas ka na sa pamilya Carter. Isuko mo na rin ang pagiging tagapagmana. Ilang taon na kitang inaalagaan para rito. Dahil lang ba sa babae? Alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Bilang presidente ng Carter Holdings, hindi lang pangalan ng pamilya Carter ang pasan mo. Ikaw ang responsible sa mga pamilya ng libu-libong empleyado. Kung babanggain natin ang Hayes International Bank, naisip mo ba ang posibleng mangyari? Tara na. Naway maging maganda ang kinabukasan mo. Sana, hindi na tayo magkita muli. Tingnan mo nga agad ang CCTV. Ihanda ang pribadong jet. Hanapin siya at ibalik dito. Diba nagkasundo tayo na bigyan mo muna ako ng oras? Mia, sa ating dalawa, hindi kailanman magiging paalam ang paalam. Mia. Anong ginagawa mo dito? Tigilan mo na ang paghahanap sa kanya. Hinatid ko lang siya kanina. Ano ang sinabi mo sa kanya? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na paalisin siya? Siya mismo ang gustong umalis. Imposible yan. Sabihin mo sa akin kung saan siya pumunta. Susundan ko siya. Miles, kumalma ka nga. Paano ko magagawa yon? Paano ko makakayanan to kung wala siya? Bumalik ako dito sa bansa para lang sa kanya. Hindi mo talaga siya naiintindihan. Ang gusto niya ay hindi maging asawa ng kung sino man. Gusto niya matupad ang sarili niyang mga pangarap. At tayo, dala rin natin ang mga inaasahan ng pamilya. Kung talaga mahal mo siya, hayaan mong hanapin niya ang totoong sarili niya. Rosa, Mia, grabe, ang talino mo talaga. Yung bagong koleksyon ng Midsummer Night's Dream na gown, kakapasok lang sa runway, tas yung mga sosyal, nag-aagawan para maglagay ng bid. Yung pinakamahal na gown, umabot na ng $20 million. By the way, napanood mo ba yung balita ngayon? Hindi, abala ako sa susunod na koleksyon. Naku, dapat mo talagang makita. Sige, ibaba ko na ang tawag. Pwede ba akong pumasok sandali? Pasok ka. Ang mga koleksyon na dinisenyo mo nitong 3 taon, lahat ay naging sobrang patok. Congrats! Salamat. Ikaw ang tumulong sa akin hanapin ang apartment na ito noon. Nung una akong dumating dito, wala talaga akong alam kung paano maghanap ng matitirhan. Nung bata pa ako, nagstay ako sa ibang bansa mag-isa. Alam ko kung gaano kahirap yon. Sa ganitong pagkakataon, hindi ba dapat nagpe-prepare ka na para sa engagement party mo? Bakit ka nandito? Tumakas ako bago ang kasal. Bakit? Pinilit kong isuot ang sapatos na hindi kasya sa 3 taon. Sobrang sakit na. Panahon na para sumuko. Pag-aalis mo,
Matagal siyang nalungkot. Tapos nagtrabaho na lang siyang araw-gabi. Hanggang sa nagkasakit si Mr. William kamakailan. Sa tabi ng kama, nag-hunger strike si Mr. William para pilitin siyang magpakasal sa akin. Sa 3 taon, niyong pagwawalang bahala at lamig niya sa akin, hindi ako nabali. Pero noong pumayag siya doon sa tabi ng kama, parang bigla na lang. Nabasag ang self-esteem ko. Kaya, tumakas ako bago ang kasal. Ang pride at respeto ko sa sarili, hindi ako papayag na pakasalan ko siya ng ganon. Saan mo balak pumunta ngayon? Dahil tumakbo ako mula sa altar, pinapahanap na ako ng pamilya ko at pinapahuli. Kaya wala akong choice kundi tumakbo kung saan-saan. Pag nasiyahan na ako, babalik ako at hihingi ng tawad sa pamilya ko. May isa pa akong sasabihin. Baka hindi mo 10 taon na ang nakalipas. Magkasama kami ni Miles sa ibang bansa. Kumukuha kami ng mga klase tungkol sa finance. Teenager pa lang si Miles noon. Kailangan niyang pamahalaan ang kumpanya habang tinutuloy ang pag-aaral niya. Halos 24 oras sa isang araw, may mga bodyguard at sarili niyang butler na nagbabantay sa kanya. Sa huli, nalaman kong grabe pala siyang magsipag. Mga tao na tulad namin, pinanganak na may pasa na responsibilidad ng pag-angat at pagbagsak ng pamilya. Ang kalayaan at pagrebelde, imposible para sa amin. Pero dahil sa iyo, hindi siya natakot sa kahit ano. Sa tingin ko, noong nasangkot sa aksidente ang tatay mo, tumakas siya at lumipad pa uwi agad nung gabing iyon. 12 bodyguard, hindi siya naabutan. Pagbalik niya, lalo pa siyang nag-aral at nagtrabaho. Dun ko lang nalaman. Na matapos niyang malaman ang sitwasyon mo sa Chambers family, lumuhod siya sa study room ni Mr. William. At nakipag-usahan kapalit ng paggamit ni Mr. William ng pangalan ng Carter family para takutin ang Chambers family. Kapalit ng paggamit ni Mr. William ng pangalan ng Carter family para takutin ang Chambers family. Akala ko dahil kay Elliot at sa akin. Hindi naman tagapagmana ng Carter family si Elliot, kaya hindi matatakot ang Chambers sa kanya. Nangako siya kay Mr. William na sa loob ng 10 taon, papataas niya ang Carter Financial Firm sa ibang bansa hanggang maging number 1 sa Wall Street. Kung hindi na siya babalik. Pero yung pustahan na yon, 7 taon lang, napanalunan niya na. Yung 7 taon na yon, talagang naghirap siya. Nung nagsisimula pa lang yung kumpanya, at nagsisimula ng makilala, kinuha niya halos lahat ng kapital para mag-invest sa mga disenyo mo. Sa mga nakaraang taon, sa pamamalakad niya, ang Carter family, hindi na kailangan ng arranged marriage. Pinlano niya lahat para sa iyo. Hinihintay ka lang niyang bumalik. Kahit hindi ka dumating ngayon, ako mismo pupunta para abalahin ang kasal. 3 taon kong hinanap ang sarili ko. At nalamang ito talaga ang gusto ng puso ko. Ang pagpili kong pangarap ko o siya, hindi talaga naging problema. Para sa iyo talaga ito simula pa lang. Ngayon, bumalik na siya sa tamang lugar. Ginoong Carter, kailangan mo pa ring alagaan ang kalusugan mo. Dalhin mo rito ang mga proposal para sa development ng Riverside. Pumunta ka sa Riverside para sa negosyo. Nang 1 linggo, sabihin mo sa kanila na mag-impake na sila ng gamit nila. Ginoong Carter, hindi mo naman kailangang harapin sila ng personal. Uy, Mr. Pokerface, uuwi ka ba ngayong gabi? Kung tumakas ka na, lumayo ka na lang. Huwag mo nang pakialaman ang mga gawain ko. May ibibigay ako sa'yo. Hindi na kailangan. Tungkol to kay Mia. Nasa opisina ka, di ba? Buksan mo yung pangalawang drawer sa kaliwa. Nandoon ang sagot na iniwan ni Mia 3 taon na ang nakalipas. Pagkatapos mo niyan, umuwi ka agad, ha? Mahal niya ako. Tignan mo, nag-drawing siya ng disenyo ng wedding dress. Gusto niya talaga akong pakasalan. Oh, Ginoong Carter. Siguradong gustong-gusto ka talagang pakasalan ni Miss Armstrong.
Talagang nawawala na ako. Paano niya magagawa yon? Gabi ka ba lagi umuuwi? Pwede ka bang umuwi ng mas maaga mula ngayon? Sobrang miss na miss kita. Halos mabaliw na ako. Miss na miss kita. Rin, Hindi na nila ako pipilitin na pakasalan si Scarlett. Wala nang makakapigil sa'yo na maging asawa ko. Pwede ba, wag ka nang umalis ulit? mananatili na ako. Dito na talaga ako mula ngayon. Mahal kita, Miles Carter. Miles, nilalamig ako. Kumusta na ang tatay mo? Pagkatapos kong ma-engage, biglang gumaling siya. Nang kanselahin ni Scarlett ang kasal, nagkasakit talaga siya ng ilang sandali. Ngayon, siguro nakabangon na siya ngayon. Sa mga nakaraang taon, palagi akong nagbabantay sa mga balita tungkol sa mama mo. Nasa loob siya, at miss na miss ka na niya. Gusto mo ba siyang puntahan? Ayoko. Kapag nakalabas na siya, ako na ang susundo sa kanya. Tara na. Punta tayo sa ibang lugar. Saan tayo pupunta? Magpapakasal tayo. Sa pagkakataong to, totoo na talaga. Pakiramdam mo ba? Nawawala ka na sa sarili mo dahil papakasalan mo ako? Ang manatili para sa taong mahal mo ay isang desisyon, hindi isang bilangguan. Sa mga nakalipas na taon, masyado na akong tumayo sa sentro ng mundo. Mula ngayon, gusto ko na lang laging nasa tabi mo. Sa totoo lang, sa loob ng mga taong yon, dumadalo ako sa lahat ng mga gig mo. Doon lang ako sa gilid. Lagi akong nandoon. Alam ko, Alam mo? lagi namang sold out mga gig ko. Bakit sa tingin mo palagi kang nakakakuha ng upuan? Miles? Salamat, mahal kita. Mas mahal kita.